So, welcome back guys dito sa aking channel. So, in this video is pag-uusapan natin ngayon is kung paano gawin yung DIY hatchery natin na ginagamit tuwing nagbe-breed tayo ng koi fish. So, dito ako nagpapahatch ng koi eggs tuwing nagbe-breed ako. So, ito guys, tuturo ko lang sa inyo kung paano siya gawin. Napakasimple lang naman to gawin eh. Yan o. Yan. So, ito may takip siya dito na glass din. Yun. Tapos, pag gumawa kayo nito guys, is dapat yung nasa ilalim is 3 inches lang. 3 inches lang yung glass, yung pinaka-base natin. Tapos yung pinakataas natin, yun, parang ano siya. Yan, palaki siya sa ibabaw. So, yung sa pinaka-ibabaw is lagay nyo mga 6 inches. So, 3 to 6. Ano yan guys, pa-square. Ayan, 3 to 6 inches yan. So yung purpose naman ito, kaya ganun yung shape niya guys, para lahat ng egg dito sa ilalim is andito sila. Yan, andito sila para pag bumuga yung tubig, dito sa PVC natin is maggagalaw sila lahat. Kasi pag palagay natin, ito yung ang base natin is malaki, hanggang dito yung laki ng base natin. So pag buga ng tubig, hindi niya na maaabot dito. So yung mangyayari, magtatambak yung koi eggs dito sa gilid ng pinaka base natin. So hindi na siya mapapagalaw ng tubig natin. Kaya mas maganda gawin nyo siyang parang ganito, parang trumpet siya. Maliit yung pinaka base, malaki yung pinaka bunganga niya. Yan. Para pag laglag ng mga koi eggs dito, pagbuga ng tubig is gagalaw sila lahat. Yon yung pinaka purpose. Punta lang kayo guys sa or pwede nyo rin ito gawin sa do it yours na lang. So bili kayo ng glass, 1/8 pwede na, pero yung ginamit ko dito is 1/4 na glass para matibay. Yun. Yan, so ganito yung gawin nyo. So magpakat kayo ng 3 inches square, 3 inches na square na glass sa ilalim, gawin yung base, and then magpakat din kayo nito, 3 inches sa ilalim, 6 inches sa ibabaw. Yan. Tapos pagawa kayo ng takip na glass din, tapos pabutasan nyo dito na makapasok yung PVC pipe natin. Yan. Tapos yung ikakabit natin sa ating water pump. So dapat yung water pump na gagamitin natin dito is hindi masyado malakas, yung katamtaman lang. So yung gamit ko dito na water pump is Sequest, pero dual pa yon, nakabukas yung sa ilalim. Doon ka magko-control. So wag mo i-full, kasi pag i-full mo yan, yung mga egg dito, aapaw, tapos tatagos yan dito sa butas natin. Yan. So dapat control nyo lang guys yung ibubuga na tubig ng water pump natin, yung mismo makagalaw lang lahat na egg. So wag masyado malakas, kasi baka mabaog din yung egg natin sa lakas ng bagsak dito sa ilalim. So dapat ano lang talaga, sakto lang yung galaw ng koi eggs natin, para hindi madali yung mga koi eggs. Yun. So ganito din dito sa kabila guys, dalawang hatchery ko yung ginawa, kasi pag malaking koi, hindi kasya dito sa isang hatchery. Kaya yung ginawa ko dito, ito napakatagal na, marami na nga sira-sira, pero ginagamit pa. So ito kasi pinapasok yan dito sa loob. Yan, so dyan yan pinapasok, papasok yan dyan. Yan. So ganun yung itsura niya. Tapos dito tayo kakabit ng water pump. Yan. Pero pag single lang naman yung hatchery nyo, ito, kahit idiretso nyo na to guys, yung pinaka natin, hose, idiretso nyo na to kabit doon. Pag isang hatchery lang yung ginawa nyo. So ako kasi dalawang hatchery, kasi minsan malaking koi talaga. Pag sa mga malaking koi like 20 inches pataas, hindi kakayanin ng isang hatchery lang. Okay siya sa mga 12 to 13, kaya yan dito. Pero pag malaking koi na, hindi niya kakayanin guys. So may tendency na aapaw yung egg, or yung iba is mababaog. So dito tayo magkabit ng water pump, and control talaga natin guys yung water pump. Mayroon yung adjuster sa sa ilalim. So di ba dual yung water pump natin. So yung isa, yun, pipihitin nyo yun. Kung masyado malakas yung buga ng tubig dito, pipihitin nyo para dun bumuga sa ilalim yung lakas niya. Para dito makita nyo na sakto lang yung galaw ng koi eggs, na walang
walang may natutulog dyan na kuya egg sa gilid. Dapat sakto lang talaga na gumagalaw siya. So wag masyado malakas, madadali din yung kuya eggs natin. Yun. So tapos guys, hindi pala guarantee na pag mayroon na kayong hatchery and nakagawa na kayo nito is mahahatch lahat ng kuya eggs dun. So ito 80% nag-hatch, tapos yung hatching niya is 'di ba pag natural breeding tayo, pag hinaya lang natin yan sa pond, umaabot yan ng 2 to 3 days. Dito 30 hours nag-uumpisa na yan sila mapisa. So pag 48 hours pisa na yan sila lahat. Mas mabilis to mapisa. And yun nga guys, yung sinasabi ko na hindi guarantee na pag mayroon tayo nitong hatchery is mahahatch na yung mga hand breeding natin, kasi depende din yan guys sa pag mixing natin ng koi eggs at saka sa breeder natin. Minsan may mga breeder tayo na mahina yung sperm nila. Yun yung tinatawag natin. Parang sa tao rin guys, na parang hindi siya makabuo, or lagay na lang natin medyo mahina talaga yung sperm niya, hindi siya makabuo or baog siya. Yun, may mga ganong scenario din kasi sa mga koi guys eh. So kaya baka magtaka kayo na mayroon kayo nito, tapos expect na kayo na mag-hatch na lahat. So yun pala, may problema din sa breeder natin. So yun, so dapat tingnan natin both side. So pag mayroon na kayo nito, maganda, kasi pag condition yung breeder natin, tapos tested siya na maganda talaga yung male natin, so mas maganda pag mayroon tayo nito, kasi mahahatch talaga yung mga koi eggs. Kasi pag hinayaan lang natin kasi guys sa ilalim lang ng pond natin, or normal breeding tayo, lalo na pag maraming koi eggs, pag nagkukumpulan yan sa ilalim, yung mga natatabunan na koi eggs na yan, hindi na yan mag-hatch, babaog na yan lahat sila. So madadama yung sa ibabaw. So ganun yung nangyayari, is mababaog na lang lahat yung sa trapal pond natin or sa breeding tank natin, kasi hindi na sila mag-hatch, babaho na, babaog na. Yun. Pero pag ito kasi gumagalaw yung tubig, gumagalaw, so lahat na koi eggs yan gumagalaw din. Pero dapat mayroon tayong lalagay dito sa ilalim na silk screen. Yun, yung silk screen, ito yung sasala sa ibubuga niya na fry. So lalo na pag naka 36 hours, nag-uumpisa na yan mapisa, tapos yung fry na napipisa is aakyat na yan sa taas, sasabay yan sa daloy ng tubig. Yan. So dapat meron tayong silk screen dito na ilalagay, para pag bumuga siya, dito lang siya mapupunta sa silk screen, hindi na siya mahihigop ulit ng water pump, and ibibalik siya dito sa hatchery natin. So para maiwasan natin mapatay yung mga koi fry natin. So meron ako yung video, kasi na-delete ko lang yung ibang video guys, kasi nagpo-full memory na yung cellphone natin. Yan. So mas maganda sana pag meron akong breeding, and then i-explain ko ulit kung paano yung trabaho niya dito. Yan, meron ako dito pero konti lang. Pero mas maganda talaga pag naka-breeding ulit ako, explain ko sa inyo kung paano talaga siya na gumalaw. Pero ngayon, yun, ang purpose lang natin sa video nito is kung paano lang gawin yung hatchery. So yun, gumawa kayo ng 3x3 na crystal or glass sa ilalim, 3x3, and then yung taas nyo is 6x6. Yan, pagilid yan, pa-square tayo guys, para parang trumpet siya, parang ganun siya. Yun. So wag kayo gumawa ng same size. Kumbaga 6x6, 6x6 din sa ilalim. Pangit yun, hindi yun gagalaw yung koi eggs pag nandito na sa gilid. Dapat ganito yung base niya. Maliit yung base, palaki. Yan. Para pag buga ng tubig, maliit lang yung buga niya dito, galaw agad yung mga koi eggs. Yan. So wag iwasan natin yung flat. Dapat ganito. Yan. So napakasimple naman siya gawin guys eh. You know. Tapos ito, gawa na lang kayo ng hose na kakabit dun sa water pump. Yun, yung sinasabi ko nga, na kontrolin nyo lang yung buga ng water pump natin, na hindi masyado malakas, hindi rin masyado mahina. Dapat nakakontrol lang talaga na makiikot yung koi eggs natin. Yun. Tapos pag yari na, dapat hugasan nyo muna ng gatas yung koi eggs para hindi siya dumikit dito sa hatchery. Kasi pag hindi siya nahugasan ng gatas, pangit din. Kumbaga magkukumpulan yan, didikit-dikit, parang sagu yan guys. Yan. So hindi yan sila, hindi rin yan iikot ang koi eggs pag hindi nahugasan ng gatas. Dapat hugasan nyo ng gatas, and lagay nyo dun sa hatchery ng BBS, or dun nyo ikabit, o pwede rin dito. Pero dapat dito, yung ipapagana nyo is hangin lang. Pero ito kasi malapad sa ilalim, mas maganda yung
sa lagayan ng hatchery kasi maliit sa ilalim, tapos hangin yung gagalaw dun para gumalaw yung koi eggs, and then matatanggal yung lagkit niya. Yan, bago nyo ipasok dito, tapos hugasan nyo lang, parang naghuhugas din kayo ng bigas, tapos pasok nyo dito. Yan, napakasimple lang, pabutasan nyo lang, oh, tapos lagyan nyo lang dito ng stopper na glass tin, yan, para dito. Kaya yan guys, dinagyan dyan para hindi makapasok dun ang glass, and then dito may butas sa gilid na daanan ng tubig or dadaanan ng mga baog na koi eggs para magpo-flow yan. Unang una guys, paglagay natin, lagay natin 12 hours to 24 hours, po-flow yan yung mga baog na eggs na yan. So iiwan dyan, so yung mga ano na lang, magagandang eggs yun. Tapos nun pag 36 hours magpo-flow na naman yung fry. Yun nga, dapat meron tayong ano dito, silk screen na tinatawag. Yun, so explain na lang natin yan sa sunod pag meron na tayong breeding ng koi. Yun, so ito lang muna yung topic natin for today's video. And yun guys, napakasimple lang siya gawin talaga ulit. Ayan o, yan, ganito yung itsura nya. Yun, so yung taas nya is for 12 inches 12 inches by 6 inches yung lapad sa babaw, and 3 inches sa ilalim. Yun, so goods na tayo nun guys, and thanks for watching again, and don't forget to subscribe to my channel.